Sa pagkakaalam ko, ang mga magulang ang pundasyon ng tahanan. Pero siya ang naging anay na sumira sa buhay ko. Dati ang saya-saya ng pamilya namin pero nawala ang saya at sigla ng lahat dahil sa pagkawala ng mama ko. Nagbago ang ugali ni Papa. May mga napapansin akong kakaiba sa kanya pero di ko na naisip at pinansin ng lubusan. Kaya ang hirap paniwalaan ang mga nangyari. Hi! Ako pala si DJ Max. Halina't samahan ninyo akong basahin ng feature story ngayong araw na to na pinamagatang Ginawa ng Papa ko ang boyfriend ko. Tapusin nyo hanggang dulo. Mag-comment, like, and share para ma-shoutout kayo sa susunod nating kwento. Ibang sakit, DJ Max. Oo, inaamin ko. Naging busy ako at napabayaan ko ang jowa ko sa bahay namin. Kaya naghanap siya ng ibang mapaglalaruan at ibang butas na mapapasukan. Nahanap niya ang taong nasa malapit. DJ Max, ako nga pala si Andy, 31 taong gulang. At ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong ako'y 25 taong gulang pa lamang. Oo, nasaktan ako that time. At akala ko, di na ako makakaabot sa edad na ito. Oo, mahirap pero kinakaya. At pinaubaya ko na lang si Jason sa taong pinili niya. Pinili niya kaysa sa akin. Baka siguro magaling siya sa lahat. Kung mas gusto lang ni Jason, yung mas may experience. First jowa ko kasi si Jason, DJ Max. Kaya parang di ko matanggap ang mga nangyari. Si Jason ay 26 na taon nung nagkakilala kami. Nagbakasyon kami ng mga kaibigan ko sa Boracay. Kilala ko bilang seryoso sa trabaho, kaya bihira ang ganitong trip. Ngunit ng gabing yun, nag-decide kaming mag-bar sa tabing dagat. Nakita ko siya kaagad, si Jason. Nakatayo siya sa may bar. Nakaputing sando, nakita ang bawat linya ng matipuno niyang katawan. May Mr. Suabe na bigote at ngiting nakakabaliw. Hindi ko maiwasang mapatingin sa braso niyang matigas, sa dibdib niyang tila hinulma at sa kumpas ng kanyang balakang habang umaalon ang katawan sa musika. Niyaya niya akong sumayaw sa gitna ng madidilim na ilaw at sikip ng mga katawan. Naramdam ko ang init ng kamay niya sa aking bewang. Ilang minuto pa, mahigpit na ang pagkakayakap niya sa akin at ang mga labi niya ay naglalaro sa aking tenga. Bawat bulong ay may kasamang haplos na nagpapakuryente sa buong katawan ko. Tuloy ka sa kwarto ko. Bulong niya na may halong hiningang mainit. Ang ginawa ko ng gabing yon, hindi lang katawan ang binigay ko, pati puso ko. Nagkulong kami sa kwarto ng hotel at doon nagsimula ang pagkabuo ng aming pagmamahalan. Ang paraan ng paghawak niya sa akin, parang batid niya kung saan ako masasaktan ng gusto, pero sa paraang masarap. 5 araw kaming nagburakay, ngunit para kaming laging lasing na magkasama, hindi sa alak, kundi sa init ng aming pagnanasa. Sa huling gabi, niyaya niya akong umuwi na siya sa amin. Gusto ko sa bahay niyo na tayo, Andy, sabi niya. Ikaw na ang bahala sa akin, Andy. At ako naman, dahil sa sobrang pagkabuang ko sa kanya, pumayag ako. Pinatuloy ko si Jason sa mismong bahay na tinutuluyan ko kasama ang papa ko. Si Jason ang tipo ng tao na lapitin ng lahat, mapababae man o mapalalaki. Dahil siguro sa malaki ang katawan at parang artistahin ang dating niya. Tapos idagdag mo pa ang Mr. Suabe na bigote niya. Perfect package.
at wala ka nang hanapin pang iba. Siguro yun din ang nakita ni Papa kaya napasubo na rin siya. Pero hindi lang sa pagkain. Sa simula, hindi ko alam na pati ang ama ko ay nabighani na rin kay Jason. Ang akala ko, ang pagiging magalang niya kay Papa ay dahil gusto niya makisama bilang boyfriend ko. Hindi ko alam na may iba na palang init ang namamagitan sa kanila tuwing wala ako. Napapansin ko na noon na tila may kakaibang ngiti si Jason tuwing kasama si Papa. Minsan, pag uwi ko galing trabaho, makikita ko silang dalawang magkatabi sa sofa. Masyadong magkalapit para maging komportable. May mga pagkakataon ding maririnig ko ang mahihinang halakhak mula sa likod ng bahay. Pero sa tuwing lalapit ako, biglang titigil ang usapan nila at magkukunwaring abala. Sabi ko sa sarili ko, baka napaparaning lang ako. Sa gwapo ba naman at sarap ni Jason, dapat ko na yata siyang bakuran. Pero ganun talaga ang tanga ko para hindi agad makita ang mga red flags. Pero isang gabi, dun ko lubusang naintindihan ang lahat. Umuwi ako ng madaling araw dahil inatake ako ng migraine sa opisina. Sinubukan kong maging tahimik sa pagpasok para hindi sila magising. Pero nang marating ko ang sala, narinig ko ang pamilyar na ungol mula sa kwarto ni Papa. Hindi ungol ng sakit, kundi ungol ng sarap. At may isa pang boses na kasabay nito. Ungol na kilalang kilala ko. Si Jason. Binuksan ko ang pinto nang hindi ko makantok. At doon ko nakita ang eksenang nagwasak sa akin magpakailanman. Nakahiga si Papa sa kama, habang si Jason ay nakasakay sa kanya. Gumagalaw ng paangat baba, umuungol ng may halong halakhak habang nakapikit sa sarap. Ang pinakamasakit, nang mapansin nila ako, hindi sila natakot. Hindi sila nagtago. Si Papa ay tumingin lang sa akin at sinabing, "Anak, hindi mo maiintindihan." At si Jason, niyakap lang si Papa ng mas maigpit at ako ay hindi man lang niya pinansin. Durog na durog ako. Hindi lang ako iniwan ng jowa ko. Pinalitan ako ng sarili kong ama. Sa gabing yon, nawala ang respeto ko sa dalawang lalaking minahal ko. At doon nagsimula ang pagkasira ng lahat. Pagkalabas ko ng bahay na yon, hindi na ako lumingon pa. 3:00 ng madaling araw, walang ilaw sa kalye, walang tao. Ako lang at anino ko na tila ba nakikiramay sa bigat ng dinadala ko. Hindi ako umiyak kaagad. Nakatulala lang ako sa bangketa. Nakaupo, parang sirang tao. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi ko alam kung sino ang pwedeng lapitan. Ang unang sumagi sa isip ko ay ang ate ko. Tinawagan ko siya kahit 4:00 na ng umaga. Isang ring pa lang sinagot niya na kaagad. "Andy, anong nangyari?" Hindi ako nakapagsalita. Ang tanging lumabas sa bibig ko ay hagulhol. Pagdating niya, hindi na siya nagtanong kaagad. Inakbayan niya ako, pinasakay sa kotse at dinala sa kanilang bahay. Doon ko kwento ang lahat, simula Boracay hanggang sa eksenang nasaksihan ko. Hindi nagsalita ang ate ko habang nagkukwento ako. Niyakap lang niya ako ng mahigpit. "Dito ka muna," sabi niya. "Hindi kita pababayaan." Sa mga sumunod na araw, hindi na ako bumalik sa amin.
Hindi ko na kinuha ang mga gamit ko. Hindi na ako sumagot sa tawag ni Papa o ni Jason. Pinaubaya ko na lang sila sa isa't isa. Sa higaang kanilang pinagsaluan. Sa bahay na dapat ay aking sanktuaryo. Pero hindi ibig sabihin nun ay naging madali ang lahat. Tumigil ako sa pag-aaral. Hindi ko na kaya pang harapin ang mga tao sa eskwelahan. Ang mga tanong, ang mga tingin. Nagkulong ako sa kwarto ng ate ko ng halos 1 taon. Hindi ako lumalabas. Hindi ko na nga alam kung anong itsura ng araw sa labas eh. Ang bigat ng katawan ko. Walang gana sa pagkain, walang gana sa lahat. May mga gabing gising ako habang umaga. Paulit-ulit na pinapatugtog sa isip ang eksena sa kwarto ni Papa. Paulit-ulit kong naririnig ang mga ungol nila. Paulit-ulit kong nakikita kung paano nila ako tinititigan na para bang wala akong kwenta. May mga gawing gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang matapos ang lahat. Pero ang ate ko, hindi siya bumitaw. Siya ang nag-ayos ng pagkain ko. Siya ang nagbukas ng kurtina sa kwarto ko. Siya ang umupo sa tabi ko kahit hindi ako kumikibo. At isang araw, sinabi niya ang mga salitang, "Hanggang ngayon ay dala-dala ko." Hindi mo kasalanan na mahal mo sila. Ang kasalanan nila ay sinayang nila ang pagmamahal na yon. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat na hindi mo naman ginawa. Doon ako unti-unting nagsimulang bumangon. Hindi madali. Inabot ako ng 5 taon bago ko masabing okay na ako. 5 taon ng therapy, ng pag-iyak, ng pagtanggap. 5 taon ng pagtuturo sa sarili kong hindi ako ang problema. Sila ang may problema. Ngayon, 31 na ako. Wala akong jowa, pero okay lang. Mas pinili kong maging mag-isa kaysa ibigay muli ang tiwala ko sa taong handa lang akong saktan. Hindi na ako galit. Hindi na ako umiiyak. Nakausad na ako. Si Papa, paminsan-minsan, sinusubukan akong kontakin. Pero hindi ko pa kayang kausapin. Hindi pa. Baka balang araw, pero hindi ngayon. Si Jason, balita ko, iniwan din siya ni Papa. Naghanap daw ng iba. Paulit-ulit ang kwento. Ang taong handang manloko, handa ring lokohin. At ako, narito ako. Buhay. Hindi man perpekto, pero totoo. Kaya kung may natutunan man ako sa lahat ng ito na yon. Ang pagmamahal ay hindi sapat kung walang respeto. At ang pamilya, hindi ibig sabihin ng kadugo mo ay kailangan mong tiisin. Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay ang umalis at piliin ang sarili. Salamat DJ Max sa pakikinig at pagbasa ng aking kwento. Sana sa mga makakabasa nito o makaririnig ng kwento ko, lagi ninyong tandaan, hindi kayo nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ninyo kasalanan kung pinili kayong saktan ng mga dapat sanay nagmamahal sa inyo. Ayan, sino dyan ang mga nainis at naawa sa ating main character? Nako, mag-comment, share, and like ng ating video po ano. And sana subaybayin niyo pa po ang aming tampok na kwento sa susunod na araw. Dito lang yan sa ating channel. And muli, ako po si DJ Max. Paalam! Pag ako'y binibiro mo, ang lahat ng yan sa aking totoo. Mga titig mo ay tumutunaw sa puso ko. Pag ako'y nasa tabi mo,
ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. Pag ako'y nasa tabi mo, ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biruan.